Sip muna tayo, try natin. Ang tamis. So, short story, hindi na tayo tutuloy ng Wulay. Hi guys! Welcome back to another vlog. So it's day 4 of our solo trip here in Taipei. So for today, we will be exploring the Wulai district. So in terms of geography, it's actually southern part ng Taipei City. So technically, hindi na siya part ng Taipei City but it's already part of the new Taipei City. So to get there, actually, it would take siguro mga 1 hour and a half rin na magte-train ka and then magbabas. So later i-describe ko sa inyo paano yung way natin going to Wulai. So time check, it's around 10:30 in the morning. So sabihin nyo medyo maaga tayo umalis. Actually, if you're going here, I suggest na kung kaya nyo na mas maaga, mas agahan nyo pa. Kasi yun, provincial part na talaga to ng Taiwan or Taipei. So expected nyo na siguro pagpatak ng mga 4 or 5 dapat bumabalik na kayo papuntang Taipei. Anyway, let's head out na and see you guys later. So, ang way natin going to the Wulai district. So, magte-take tayo ng train. So, conveniently, green line yung sasakyan natin papuntang Sindian. So, as you know, yung cement station is actually green line na. So, maglalakad na lang tayo from our hotel. Siguro mga 10 to 15 minute walk din yun sa akin. And then, pagbaba dun sa dulong station ng Sindian, magbabas tayo dun. So, yun yung medyo challenging kasi alam ko, limited yung availability nun. And, yun nga, punuan kapag maraming tao. Saka expected na yun, mountainous region siya. So, paikot-ikot talaga siya. So, nakakahilo. Quick weather check, it's actually 27 degrees ngayon dito sa may Taipei. And I believe yung high niya it would go as high as 29 degrees. So, mainit na talaga. Pero if ko compare ko siya sa Pinas, in fairness, mahangin pa rin naman, especially ngayong morning. Pero yung outfit natin ngayon, t-shirt na lang tayo kasi kapon talaga nung nag-try tayo ng mag-jacket, lapot-lapot talaga. Sayang, kala ko pa naman malamig ang aabutan natin. But anyway, ganun talaga, kailangan mag-adjust. So ayun, anyway, punta muna tayo sa cement station. So, nandito na tayo sa Sindian Station. So, from here, siguro mga 30 to 40 minutes din tayo from Cement Station. And then, we'll take another bus na would take around 30 minutes. So, yung number ng bus nga is number 849. So, hahanapin natin yun paglabas dito sa station. So, make sure na tama yung direction din na paghahanapin nyo yung mismong bus stop. So, it's along Beijing Station. Yung bus 849 na sasakyan natin going to Wulai. So, quick story time. So, short story, hindi na tayo tutuloy ng Wulai. So, bakit? So, actually, nandito na tayo sa may Sindian Station and nandito tayo sa bus stop. As in, grabe yung pila. Ang daming gustong pumunta ngayon sa Wulai. Siguro dahil yun nga, marami rin tourists and at the same time yung mga locals dahil nga long weekend, Chinese New Year holiday ngayon sa kanila. So far, nagpalakpas na tayo kasi ng 2 bus na sobrang puno na hindi na tayo makasakay na every 30 minutes lang siya. So, chinek ko rin naman yung Uber kung magkano, diba? Para pwedeng diretso na lang tayo. Pero buwapatak na 800 NTD one way. So isipin nyo yun kung hindi tayo makakasakay ng bus, especially pag nandun na tayo sa Wulai, abutin tayo ng mga 1,600 NTD. So far sa akin, di worth it yun na DIY kasi tingnan ko sa Klook mismo na may mga 2,000 something lang na mga group tour. Diba? So siguro, yun na lang yung anticipate nyo kung magdi-DIY kayo dito sa Wulai na pwede talagang mahirap yung transportation. Sadly, hindi natin mapupuntahan ng Wulai
district ngayon. But yun nga, nag-search na ako ng pwede natin gawin within Taipei. So isa sa mga cherry blossom spot naman na hindi naman siya within the city pero malapit-lapit na rin sa city center, which is the Lohas Park. So doon na lang tayo pupunta for today. So, nandito na tayo sa Songshan Station, Green Line. So, ito yung last stop din ng Green Line. So, imagine niyo 19 stations tayo, dulo-dulo tayo. And from here, magte-take pa tayo ng bus, papunta naman doon sa Lohas Park. Main station din to that connects with the Taiwan Railway na commuter train nila dito. Finally, nakarating na tayo dito sa may Lohas Park. So, nag-take lang tayo ng bus. Bumaba tayo dito sa may Donghu Elementary School. So, maganda naman dito, 2-minute walk na lang to Lohas kaysa mag-MRT kayo. So, check nyo palagi yung Google Maps kung ano yung pinakamalapit na route. Hi guys! Ayan, done na tayo dito sa may Lohas Park. So, for sure, napakita ko na sa inyo yung mga video na nakuhanan natin. In terms of crowd, siguro moderately marami siya. Pero, hindi naman siya yung parang naiipon sa isang area. So, maghintay lang kayo, tapos maghanap kayo ng isang spot. Then, dun kayo kumuha ng pictures and video nyo. So, nakakatuwa lang kasi may reason pala kung bakit hindi tayo natuloy sa Ulay. Kasi sumakto tayo na 'di ba ngayon umiinit past few days. So sumakto talaga tayo na halos full bloom yung mga cherry blossoms dito sa may Lohas Park. So okay din na makita natin and mapakita ko sa inyo na kunwari wala pa tayong budget para doon sa mga visa countries like Japan or Korea for cherry blossom or spring and mas mahal lang talaga yung season na yun. So pwede nyo ring alternative na between February and March is dito sa Taipei. Maganda pa rin siya picturean and makukuha mo na talaga yung spring vibes dito. Anyway, next and last stop natin for today is try natin pumunta sa Zhongshan. So this time with a Z na district. So malapit na to sa may Taipei main station. So sabi nila ito yung very hip and young. Kung mag-isipin mo mga poblasyon na mga pang-bagets na area. So try natin and I think shopping area din naman siya. So, sige, puntahan na natin. So, from here, babalik na rin lang natin yung kanina. Magbabas ulit tayo hanggang sa Green Line. And then sa Green Line, connected naman na doon yung mismong Zhongshan area with a Z. Anyway, let's go! Dito na tayo sa may Zhongshan. So, lumabas lang tayo dun sa Zhongshan's MRT station, exit 4. Tapos sa mismong exit, tapos sa ibabaw nun, meron parang viewing deck dito na pwede kayo mag-take ng pictures, get a view of the whole stretch ng Zhongshan Road. And start na tayo mag-explore dito sa may Zhongshan area. So medyo nagpagabi muna tayo, nag-hydrate, nagpumupo at nagpahinga sa Family Mart. Grabe, sobrang init din kanina. Direct talaga tayo sa araw nung sa Lohas Park. Kaya ito, pagabi muna tayo. Anyway,
buhay na buhay pa naman to ngayong gabi. Ayan guys, walking towards the Zhongshan Station na tayo. Exit 4. So yan yung kaninang pinag-introhan natin, which is the Linear Park. So yung makikita mo, sa gabi mas madami pa talaga yung tao dito. Saka yan guys, meron dito yung mga retail stores, of course, Skechers. And ito, napakalaking store dito ng Adidas. Gitnang-gitna siya ng Zhongshan area. So ito guys, yung exit 4. So dyan ko sasuggest na kung gusto nyo dito sa may Zhongshan Linear Park mag-start, dito kayo mag-exit. So nakakatawa yun yung, dyan tayo kanina, sa taas yan. So pwede rin kayo tumambay. Daming mga bata dyan nakita ko nagte-tiktok. Tapos yung kabila naman, ganun din, pahaba yung street na yan. So yan naman is exit 1 yung nandyan. OMG guys, buti nagpagabi tayo dito. Kasi tingnan nyo, illuminated na rin yung Linear Park mismo. Pero in fairness sa tao talaga, hindi kumukonti. Grabe. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mismo nasa taas ng exit 4. Sa tabi lang ng Adidas. Ang ganda na niya sa gabi, oh. So, weather check, it's clear yung skies and 25 degrees. Pero actually, very cool nga siya eh. Tingin ko feels slower pa siya dahil sa hangin. Dami tumatambay dito, oh. Diba? Ganda, iba ang vibe. Lakad lang tayo dito sa gitna mismo. Nakakatuwa kasi kumbaga kinonvert nila yung gitna na to na walking space. So yung dalawang street lang, doon lang pwede dumaan yung mga kotse. So nakakatuwa like yung mga napuntahan natin, yung mga Las Ramblas, and even yung sa Hongdae, talagang pinaprioritize nila yung mga tao. Diba? Mas ganda sa gabi, diba? Hindi ko lang sure kung seasonal to, pero hindi naman siguro pang Christmas lang to, diba? Dahil February na rin. Ganyan lang siya, o diba? Tapos may mga neon lights din. Ayan, mamaya papasok naman tayo doon sa mga side street. So, doon sa dalawang gilid, nandun yung mga stores. And based on my research, may mga famous cafe din dito sa looban. Tsaka yung tinatawag na ng Chifeng Street pa. So, i-check out natin yung mga yan. Ayun, quick scan lang ng mga stores dito. Actually, karamihan dito is either cafe, dessert shop, tapos sa mga apparels and accessories. So tingin ko, mas bagay ito sa mga bagets na mga babae, itong area na to. And karamihan din ng mga nakikita ko, ng mga locals, ganun nga. And dito sa may number 17 Chifeng Street, nandito yung Coach Play. So it's actually a concept store na bukod sa shopping, meron ding cafe sa loob. Isa to sa mga nare-research ko and gusto ko puntahan. Ayan guys, so order tayo ng tea kasi nakailang coffee na tayo. Meron namang area dito na pwede kayo magstay. Ayan, so for Coach Coffee Shop, nagbibenta rin sila ng mga tumbler or bags. In-order ko yung champion tea nila, latte, so ice. So 160 NT dito. Syempre, mas mahal siya compare dun sa usual milk tea na coco or yung 50, diba? Pero syempre, binabayaran mo rin yung ambiance and experience dito sa Coach Cafe. Ngayon, sip muna tayo, try natin.
Ang tamis. Oh my God. Hindi siya pang diabetic, guys. Ang tamis. Oh my God. Isang sip, isang asukal. Anyway, so enjoy na lang natin yung time natin dito kasi yun, mukhang kailangan natin mag-maintenance ulit after nito. Pero sa mga wala naman diabetes and yun nga, mahilig sa milky and sweet milk tea, para sa inyo to. Tsaka yung topping din niya, salt foam. So walking distance lang dun sa may Coach Play, nandito yung Pai Pai Cannoli. So sikat din tong spot dito sa may Zhongsheng, Chifeng area. So ang specialty nila, obviously by the name, is Italian dessert. So meron silang cannoli, meron silang gelato. So yung nakita ko in-order ng mga tao dito is yung gelato nila na may pistachio. Yun so far. And usually mahaba pila. Hi guys! Dito ko na siguro e-end yung vlog natin for today. So, after nito, siguro titingin lang tayo sa mga few shops. Siguro mag-check tayo ng mga presyo, quick shopping. Pero sa trip ko kasi talaga na to, wala talaga tayo mga plano na i-shop dito sa Taiwan. Pero ayun, based on my experience, usually yung mga shopping na mga Adidas, Nike, talagang pinakamura sa na-observe ko is yung sa Tokyo or sa Japan and also sa Korea. Pero after that, na-notice ko na mura rin dito sa relatively compared sa Philippines dito sa Taiwan. So siguro take the chance rin na mag-shopping kayo dito and yun nga, pwede namang i-avail as a tourist yung tax-free nila. Grabe, sobrang natutuwa ako how the day unfolded. So initially, medyo, ayun, disappointed na nga ako kasi first, late tayo ng alis kanina and then nung plano natin sana mag-ulay, yun, hindi talaga carry kasi mahirap talaga kung late na kayo pupunta doon sa Wulay tapos maiipit kayo doon. Imagine nyo, sobrang dami rin kayong sabay-sabay na babalik sa Taipei from the Sindian Station. So siguro it's not meant talaga na mapuntahan natin ngayon yun, pero all the more reasons talaga na bumalik pa tayo dito sa Taipei or Taiwan. Anyway, that's it for this vlog. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, kung gusto niyo i-follow yung other social media accounts ko, I have Facebook, Checho Santos. I also have Instagram at Checho Santos _ So doon, makikita niyo yung mas updated kung nasa na tayo. Hopefully, doon na tayo sa next trip natin. Again, this is Checho Santos. Thanks for watching. See you in the next one. Bye!